Alam niyo ba ang bamboo organ na makikita sa St. Joseph Parish Church sa Las Piñas? Alam niyo ba na isa ito sa napaka-makasaysayang bagay na iniingatan ng ating gobyerno na dapat nating pahalagaan at nagpapakita ng mga alaala sa nakaraan? Sa topic natin ngayon, ating pag-usapan kung paano nabuo ang bamboo organ. At sino ang taong nagpagawa nito? Tara, simulan na natin ang nakatagong misteryo nito. Kapag sinabing bamboo organ, alam na natin na isa itong instrumento na nagbibigay ng magandang tunog ngunit gawa ito sa bamboo. Isa itong unique organ pipes na binubuo ng 1,031 pipes at 902 pipes na gawa sa bamboo ang organ na ito. Ang trumpet stop lamang ang metal na gamit niya dito. Ang trumpet stops or organ stop kasi ay ang magkokontrol sa particular na sounds para maging maayos ang tunog na nilalabas ng bamboo organ. Nasimulan kasi gawin ang bamboo organ nang simulan ang paggawa ng Parish Church na gawa sa bato. Si Father Diego Serra de la Virgen del Carmen, siya ang dahilan bakit nabuo ang bamboo organ at ginawa ito ng 6 na taon. Si Father Serra ang kauna-unahang kura paroko ng Las Piñas noong panahon pa ng Espanyol. Nagkaroon ng temporary chapel muna malapit sa dalampasigan na gawa sa nipa at bamboo kung saan pansamantalang ginagamit para sa mga mamamayan ng Las Piñas. Nang nakabili ng bagong pwesto na papatuyuan ng bagong church si Father Serra at nabili niya ito sa halagang 150 pesos. Noong 1816, kahit under construction pa lamang ang church, nagsimula na nga ang gawin din ang bamboo organ. Nagpakuha siya ng magagandang kalidad ng bamboo na kinuha sa pagitan ng Las Piñas at Zapote Forest. At ipinatago niya ito sa dalampasigan at tinakpan ng mga buhangin para hindi masira at hindi tirahan ng mga maraming insekto. At unti-unti na pinapagawa ang bawat pyesa para sa organ sa pamumuno pa rin ni Father Serra at sa tulong ng mga mamamayan sa kanilang lugar at kanya itong tinuruan ng mga dapat nilang gawin. Si Father Serra kasi ay tinagurian, gifted man, isang natural scientist, chemist at isang organist at organ builder. Kaya may kakayanan siyang makabuo ng mga ganitong likha dahil na rin sa kanyang talino. Sa totoo lang, sa unang attempt niya sa paggawa ng bamboo organ ay na-failed siya dahil ang gamit niyang trumpet stop nito ay gawa lang din sa bamboo kaya binago niya ito at ginawang metal. Sa tulong na rin ng isang kilalang tao na si Swiss chemist Jacques E. Brandenburger na isa ring engineer para maiayos mabuti ang bamboo organ. By the way, si Jacques E. Brandenburger pala ang nakaimbento ng cellophane na ginagamit nating plastic ngayon. At dumating na nga ang 1821 na patunog na nga nila ang organ. Ang taong 1829 naman, ito yung taong miserable dahil 3 lindol ang tumama sa lugar ng Las Piñas at sa iba pang karatig na lugar. Ang unang lindol ay noong January 18, sumunod ay July 29 at ang ikatlo ay September 30 sa parehong taon ng 1829. Ang dating gobernador Silio na si Don Jose Rueda noong 1825 ay naglathala sa katayuan ng simbahan. At sinabi nga nito na ang simbahan ay nawasak at ang mga naiwan na lamang ay mga kahoy na nakatayo sa loob ng simbahan ang nanatiling buo. Kasama na nga dito ang bamboo organ na nanatiling nakatayo pero may konting sira rin ito. Dahil na rin sa pagsisikap ni Father Serra na restore muli ang simbahan kasama ang bamboo organ sa tulong na rin ng mga mamamayan sa lugar na ito. Kaya sinasabing ang unang nag-restore ng bamboo organ ay si Father Serra. Hi mga kahisteryo, please don't forget to subscribe, like, comment, and share
to our YouTube channel. And don't forget, follow us on Facebook, Hysterio Facebook page. Thank you! At noong 1831 sa unang restoration ng simbahan, si Jose Sique na dating Archbishop sa Manila ay humanga sa mga tao sa lugar ng Las Piñas na minsang bumisita sa Parish Church. Dahil sa ganda ng simbahan at hinangaan ng pagsisikap ni Father Serra na hindi lamang humingi ng tulong sa mga nakakataas sa kanya kahit ang lugar ay mahirap na area lamang. At marami pa ngang dinaanan na kalamidad ang simbahan dahil sa mga lindol, bagyo, or natural disaster. Pero nagkaroon pa rin ng maraming restoration para sa bamboo organ dahil nga sa mga natural disaster. Noong February 1883, pinarepair muli ang organ sa tulong na din ng mamamayan sa lugar, ang gobyerno at kasama na rin ang Archbishop. At noong 1888 si Father Saturio Albines ay nakabuo ng proyekto para ma-improve ang organ kaso hindi nga na ito natapos at pinaayos muli ang organ noong 1891. Noong 1909, gusto na lang itong ipagbili o ibenta ang organ at palitan ng harmonium. Ang harmonium isa itong reed organ or pump organ. Kaso, against dito si Kapitan Pedro, never na mention kung sino ito, pero sinabi niyang ayusin na lang muli ang organ kasi malaking tulong ito para maka-attract ng mga turista. Ang administrasyon ng Las Piñas Church o ngayon na tinatawag na CICM or Congregation Immaculate Virgin Maria or Congregation of the Immaculate Heart of Mary ay grupo ng mga misyonaryo. Ang namumuno dito na si Father Victor Feniel na isang Belgian ay nagpakita ng deep appreciation dahil sa pagpapahalaga sa bamboo organ at ang historical value na meron ito. Kaya nagpagawa siya ng mga pamphlets para ipabahagi ang historical facts o kasaysayan ng organ at humihingi sila ng tulong kung sino maaaring makapag-donate sa restoration ng bamboo organ. Kaya noong 1917 nga, na-reassemble muli ito ngunit medyo may konting kapalpakan naman. At noong April 1932, si Father Paul Hebox ng CICM ay napansin na mahirap gamitin ang organ, kaya naisip niyang gumamit ng 1 horsepower electric motor ay nagkaroon nga ito ng magandang tunog. Noong 1972, sa inauguration sa simbahan ng Las Piñas, nagsalita si Mr. Hans-Gerd Kleis na may-ari ng Kleis Orgelbau ng isang pabrika sa Germany na gumagawa ng mga pipes na maaayos pa daw ang bamboo organ. Kaso dapat dadalhin ito sa Germany para maayos at gagastos ng 200,000 Deutsche Mark or Germany money or 460,000 pesos that time. Maraming natuwa sa balita na ito kaya nagtulong-tulong at nagkaisa ang gobyerno at ang local community sa gastusin. Napadala nga sa Germany ang bamboo organ para sa restoration nito. At bago nakabalik sa bansa natin, ay inayos muna ang kapaligiran ng church kung saan nagmula ang bamboo organ sa tulong nila Architect Francisco Manyosa at Ludwig Alvarez. At noong taong 1975, naibalik na muli ito sa ating bansa. Nagkaroon na nga ng Annual International Bamboo Organ Festival. Ito ay music festival for classical music para ipagdiwang ang muling pagsilang ng instrumento na ito. Hanggang sa ngayon, gumagana pa din ang organ at talagang pinangangalagaan na nga ito ng ating gobyerno at ng mga namamahala sa simbahan. Sa simbahan kasi ngayon ay mayroong Bamboo Organ Foundation ay isang organisasyon naglalayong ipreserba at panatiling maayos ang bamboo organ. At ang organisasyon na ito ay nagbibigay at nangunguna sa taunang piyesta tuwing Pebrero or International Bamboo Organ Festival. Sa tulong na rin ng mamamayan ng Las Piñas para mapanatili ang traditional cultural ng lugar. Mula nang naayos ang bamboo organ noon, hindi na ulit ito nagkaroon ng sira at maganda na rin ang tunog nito. Ang St. Joseph Parish Church ay tinatawag na rin ngayon na Bamboo Organ Church kung saan makikita ang bamboo organ. About naman kay Father Serra, nanungkulan siya sa Las Piñas ng
1816 hanggang May 15, 1832. Huminto siya sa kanyang duties sa pagiging priest mula nang bumagsak ang kanyang kalusugan. 40 years siyang nagserbisyo sa Pilipinas at 1832 bumalik siya sa Spain. After 2 years, June 24, 1834, siya ay yumao sa edad na 72. Kinilala ng National Museum of the Philippines ang bamboo organ as a Philippine National Treasure noong November 24, 2003. Dahil ito lamang ang ika-19 na siglong bamboo organ sa Pilipinas na ligtas at gumagana. Grabe ang pinagdaanan ng bamboo organ na ito na talagang pinahalagan at binigyang pansin ng ating gobyerno. Dapat natin itong ingatan at pangalagaan para sa darating pang henerasyon. Ito isang maikling kwento lamang sa araw na ito. Kayamanan ng kaalaman, dapat natin iusbong ito sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon?